Welcome back to Kuya and Ate Konyo. Hello mga kakonyo, ako po si Andre Eldridge Uberes. Hello mga kakonyo. Ulit. Ikaw talaga. Hello mga kakonyo, ako po si Andre Uberes. Hello mga kakonyo, my name is Marina Angela C. Reyes. And welcome back to our podcast show, Kuya and Ate Konyo. Oh, diba? Kamusta ka naman, Marian? Okay naman so far. Kamusta man ikaw, Dre? Ito, nagkakasakit, medyo makatinang lalamunan, hindi ko alam kung ano na mangyayari sunod, pero okay lang din naman. Ano kayo mga ganap-ganap sa buhay mo ngayon, Marian? Wala pa naman masyado, no? Wala naman, walang love life, walang anong nangyayari man. Deserve mo yan. Okay, anyways, tuloy na tayo. So, ang ating topic for today, alam niyo po ba kung ano yun, Marian? So far, as I have known, is ang topic natin today is about naloxone. Naloxone? Ano ba ang naloxone, Marian? Alam mo ba? Ang sa pagkaalam ko sa naloxone is it is used for reversing an over-addiction. Over-addiction. Siguro kailangan natin ng isang mabuting at registered nurse para explain ito sa atin, di ba? All right, I forgot to mention pala. Joining us today is none other than our experienced and hardworking registered nurse, Casey Pudol. Palakpakan po natin. Yay! Hello po, Miss Casey. Hello, everyone! So, Miss Casey, matanong nga lang po, ano po ba ang naloxone? So, ang naloxone, nire-reverse niya nito yung pagka-overdose natin sa mga opioids and binablock niya yung mga effects ng other opioids. So, ang naloxone ay isang antidote para sa opioid overdose. Opioid overdose. Wow, ano kaya opioids? Di ba opioids? Parang drugs yun siya. Yes. Okay. So, tama nga. Drugs din naman yung opioids talaga. So, tuloy tayo, alright? So, Miss Casey, ituloy po natin yung isang discussion ng naloxone. So, pag sinabi niyo pong naloxone, ano pa po ba ang pangalan nun? Baka may iba pang mga klaseng gamot na baka iniinom namin, naloxone na pala. So, ano po ba? May ibang pangalan po ba yung gamot na to? So, ang sinabi mong naloxone, generic name niya yan. And ang mga brand names ng naloxone ay Narcan and Evzio. Evzio. Sige po. Ano pa po ba? Ano pa po mga gamit nito, ma'am? Yung naloxone talaga. Kasi nasabi na natin kanina na para to sa mga na medyo addict, di ba? Sa mga drugs. Bakit po siya ginagamit doon sa mga ganung klaseng sakit or mga pangyayari? Ang naloxone kasi, binabind niya ang mga opioid receptors and can reverse and block the effects of other opioids such as heroin, morphine, hydrocodone, and oxycodone. And ang naloxone, it quickly restore normal breathing to a person if meron siyang yung nahihirapan siyang huminga or mahina yung paghinga niya or na-stop yung kanyang breathing dahil sa opioid overdose. So yung opioid po na sabi niyo kanina is yung mga oxycodone, mga ganun-ganun po. So yes. Grabe, ang lala pala, Marian, no, sa mga nangyayari na mga ganun sa tao, yung na-overdose talaga sila sa opioids. Yeah. Judging from the side effects, I think that I have heard from Casey na it's very deadly, basically. Yeah, talaga. Yeah. Deadly. Kasi, nakakamatay po talaga siya, Ma'am Casey, no? Yes, nakakamatay siya, lalo na pag hindi mo siya naagapan. Okay. Dahil talagang maaapektuhan ang yung central nervous system. So really, you really have to act fast in order to save a person. Ganun talaga. Kasi kung, let's say, malapit ka doon sa kamatayan tapos matagalan ka pa bigyan ng naloxone, edi wala na din tayong magagawa doon kung matagalan pa yun lalo. So, ano ba,
di ba sa nursing, Ma'am Kissy, meron tayong mga kategorya o klase ng gamot. Ano po ba ang klase ng gamot sa naloxone po? Ang classification ng naloxone is opioid antagonist. Opioid antagonist. Wow. Kontrabida, basically. Kontrabiga, yeah. Tulad mo actually, Marian. Ikaw, Gid, Bodre. Ako ba? Parang ako man yung bida ng story. Chares la. Okay, so move on tayo sa susunod nating category. Sige, so Ma'am Casey, nasabi niyo po kanina na yung naloxone, kinakailangan lang po siya pag may na-addict or may na-overdose ng opioids. Ang tanong ko lang naman po, Ma'am Casey, is bakit siya, ano po ba yung opioids, kumbaga? So, opioid medicines travel through the blood and attach to opioid receptors in brain cells. And these medicines blocks pain messages and can boost feelings of pleasure. So, opioids are broad group of pain-relieving medicines that work with your brain cells. So kumbaga, yung opioids, nag-pain relief siya. So kung may sakit ka, inaalis na po yung sakit. That sounds like a good thing, though. Oo. But why does it have an antagonist? Yeah, kaya nga. Pero kasi nasabi din kasi ni Ma'am Casey na meron siyang pleasure, di ba? Oh, isn't that a good thing, though? Kahit na. Kasi syempre, like, Nakaroon yung marijuana, yung mga shabu, yung mga cocaine, di ba nagabigay din yun ng pleasure sa inyo? Kaya pala siya nakaka-addict. Yan nga. Sige. So, kailangan niya talaga ng naloxone. Sige, sa naloxone naman tayo, ma'am. Ano po ba yung ginagawa ng naloxone sa loob ng katawan po natin? So, ang naloxone, nire-reverse niya yung symptoms ng opioid overdose. It can help breathing return to normal and return a person to consciousness after ingesting a dose of opioids that was too high, although these effects are temporary. Sige. So, yun nga, yung naloxone naman, di ba, nag-overdose tayo. Overdose, kunwari. Charis lang. So, It just basically stops the effect for just a lang siya while. ng effect ng opioids for a while, kasi temporary nga, nasabi, di ba? Temporary lang siya, yung effect Temporary. ng naloxone. So, di ba, kasi temporary lang siya, kailangan may gawin tayo agad na procedure para mas mapagpatuloy yung yung nursing intervention na ginawa natin na ng naloxone, ganyan. So, kumbaga, sa time na yun, na nabigyan na siya ng naloxone, ipupunta na siya sa mga hospital, tapos ayusin na siya, ganun po ba? Lagyan na ng mechanical ventilation. So previously, it's actually interesting to know what's the effects of naloxone to the body and its importance. So knowing its importance, so ano ang other conditions na na-affect or ginagamit ang naloxone? Naloxone is, ang matitreat niya lang talaga na condition is the opioid overdose. So, ang naloxone is hindi niya matitreat yung mga non-opioid overdose or yung opioid disorder. Hindi niya yun matitreat. So parang parang siyang antidote lang sa mga naggamit ng opioid. So kung hindi opioid overdose, hindi magagamit ang naloxone. Wala siyang effect. Okay. That's good. So there's no wala makontra or ma-mix na other medication. Oo. So mag-inom na lang siguro ako ng naloxone mamaya. Charas lang. Sige, tuloy natin. Ano pa ba, Marian? So, nalaman natin na yung effects ng naloxone at saka gano'n ka-importante yung naloxone para sa katawan natin. So, just wondering, ano mga common conditions na matitreat itong naloxone?
So, ang naloxone kasi, ang matitreat niya lang talaga is the opioid overdose. But naloxone has no effect on someone who does not have opioids in their system, and it is not a treatment for opioid use disorder. So, talagang opioid overdose lang siya. So kung hindi opioid overdose, hindi siya bibigyan ng naloxone talaga, kahit anong condition pa yan. So kapag na kunwari na overdose siya pero hindi ka sure kung anong gamot yung gitake niya, pwede mong i-assume na i-inject siya ng naloxone kasi walang effect yon, wala siyang bad effect sa patient, and malalaman mo yung result if opioid overdose or hindi. Kasi kunwari kapag yung result niya is nag back to normal or hindi naman necessarily na normal yung kanyang breathing, or kahit medyo umangat pa yung breathing pattern niya, so ganon. Sige, pero let's say ma'am, paano namin masasabi na yung pasyente na yun is merong opioid overdose? Kasi hindi man din pwede naming bigyan agad kasi mga civilian lang naman kami. Ang pagkakaalam namin kasi sa nursing, hindi kami pwede mabigay ng gamot unless professional ang nagabigay. So paano namin malalaman, ma'am? May mga simptomas po ba na na-overdose yung isang tao? There are signs and symptoms of opioids overdose. So, kasali na dyan yung blue or gray lips or nails, pupils are pinpoint, cold and clammy skin, dizziness, confusion, extreme drowsiness, choking, gurgling or snoring sounds, or slow or weak breathing pattern. Pag sabi niyong pinpoint, parang maliit yung pupils niya po? Yes, naka-constrict yung... Okay. So, pero, di ba kayo, ma'am, di ba registered nurse na kayo, ma'am? Nakaranas na po ba kayo ng ganyang mga situation? Yes, meron na. Yung merong isang matandang lalaki na nag-a-attempt siya na mag-suicide and nag-inom siya ng hindi alam na gamot at naubos niya yon. Tapos, upon assessment, yung patient na yun is unresponsive, slow and shallow breathing. Tapos yung kanyang pupils are pinpoint. Meron din siyang cyanotic lips and clammy skin. So, ang ginawa namin noon is tumawag kami ng 911 or nag-call kami ng help, nag-perform ng rescue breathing, and syempre as a registered nurse, nag-administer ng naloxone and nag-monitor ng kanyang response. So yung result naman is nagkaroon siya ng yung normal breathing niya is being restored. So doon namin na-confirm, kahit wala siyang label doon sa gamot na ininom niya kung opioid ba yun na gamot, na-confirm namin na opioid overdose siya kasi nag-okay ang result ng kanyang pagka-overdose, and after that is nilagay namin yung patient sa kanyang recovery position and di-monitor namin siya hanggang sa nakarating kami sa hospital. Wow, grabe no. Meron pala talagang nangyayari yan dito sa Pilipinas. Yes. Sige. So, thank you doon, ma'am, ha. Kasi marami din nakaka-experience ng mga overdose. Hindi namin alam na overdose na pala yun, no? So, yeah. Thank you for sharing about that, ma'am, ha. So, mag-proceed tayo sa ating next category, alright? So, ma'am, di ba, sabi niyo po kanina, meron tayong binibigyan ng naloxone pag nag-overdose yung isang tao sa opioids. Ngayon, ma'am, paano po? Na-overdose din po ba kasi yung tao sa naloxone? Kasi kung may, let's say, nabigyan mo na siya, na-overdose na siya, ilan po ang ibibigay niyo na dose ng naloxone? So, may iba't iba tayong mga route, frequency ng mga naloxone na yan. So, meron tayong auto-injector, intramuscular, 0.4 mg per 0.4 ml, and 2 mg per 0.4 ml. Given yung naloxone injection every 2 to 3 minutes if symptoms returned, and monitor the patient until emergency medical assistance becomes available. And meron naman tayong nasal spray, intranasal, single-dose intranasal device, 4 mg per 0.1 ml, and 2 mg per 0.1 ml.
Meron ding improvised intranasal device, 2 mg per 2 ml. So at first, 4 milligrams, one spray into one nostril and another spray may be given into the other nostril every 2 to 3 minutes until the patient responds or until emergency medical assistance becomes available. And meron din tayong injection, intravenous, intramuscular, or subcutaneous. 0.4 mg per ml, 1 mg per ml, 2 mg per ml. An initial dose of 400 to 2,000 micrograms of naloxone may be given intravenously and may, if required, be repeated at 2 to 3 minutes intervals. So, kumbaga, dapat tuloy-tuloy pala ang pag-i-inject natin or yung pagbibigay ng naloxone habang wala pa yung mga emergency people. Oo, no? Kasi, sabi nga kanina, Temporary ang effects. oo, temporary lang kasi siya ng effect. So, kumbaga, tuloy-tuloy dapat ang pagbigay natin ng gamot. Right? Until hindi pa nagdating ang emergency medical assistance. Yeah, so dapat nakadating na sila, excuse me, bago tayo mag-stop. Okay. So, tuloy tayo. So in that case, ano mga kailangan natin ma-worry for like may side effects ba ang naloxone or anything that we should know when we are administering or using naloxone? So, there are side effects talaga in the administration of naloxone. It may result in acute opioid withdrawal, such as agitation, nausea, vomiting, diarrhea, goose flesh, tearing, runny nose, and yawning. When victims experience these symptoms, they may become irritable and anxious. It is uncommon, however, for the revived victim to become violent. So, there are also precautions when it comes to administering the naloxone. This medication contains naloxone, so do not take Narcan or FZO if you are allergic to naloxone or any ingredients contained in this drug. And keep out of reach of children, and in case of overdose, get medical help or contact a poison control center immediately. So na-overdose, pwede pala din ma-overdose ka din sa naloxone. So, kailangan talaga maano yung dosage. Oo, control niya dapat by certain minutes, dapat may ganito na dose, ganyan na dose. Oo, kasi syempre, kung ubus-ubusin mo din yung isang bote, syempre, iba na din ang mangyayari sa'yo niyan, di ba? Di ba, Ma'am Casey? Yes, Mr. Andre. Char. Okay. So kumbaga, Ma'am Casey, di ba, naka-administer na, tapos alaman na opioid overdose talaga. So, kailan po kami magtawag ng tulong para sa mga ganitong situation? So, if the patient are experiencing an allergic reaction from naloxone, such as hives or swelling in the face, lips, or throat, should seek medical help immediately. Dapat, wag mo na yung hintayin pa na maglala. So, dapat kapag ka na-experience ka na ng allergic reaction from naloxone, you must seek medical help immediately. So, agad-agaran, Marian. So, kumbaga, pag nilaklak kita ng opioid, magtawag agad ako ng help. If you will, sure. Gusto mo naman, kasi charas lang. So in that case, ma'am, meron kayo mga like safety tips or advice for patients that is needed when we're dealing naloxone? So here are the tips for the safety of patient taking naloxone. First, take medication only if it has been prescribed by your doctor, and make sure to tell your doctor about all medications you are taking. Second, do not take more medication or take it more often than instructed. Third is call your doctor if your pain gets worse. Fourth is never mix pain medications with alcohol, sleeping pills, or any illicit substance.
Fifth, learn the signs of overdose and how to use naloxone to keep an overdose from becoming fatal. And sixth, teach your family members and friends how to respond to an overdose. And lastly, dispose of unused medication properly. So, yun yung mga So, tips those yung are mga yan. So, syempre, dapat ingatan natin yung pag-endorse ng gamot, pagbigay ng pagbigay ng Parang gamot. it's the same kind na caution that you use din sa mga other medication din. Like, kailangan mo hintayin prescribe ka. Yan. Oo. Yes. Yeah, tapos yung pag-prescribe talaga, no? Kasi hindi ka magkakanaloxone kung wala kang prescribe na opioid. So, syempre, para pang emergency lang din. So, dapat knowledgeable din talaga ang mga tao when it comes to administering the medicine, di ba? Mm-hmm. Yes. Yes, okay. So, thank you so much, Ma'am Casey. So, magbalik lang tayo. After this, mag-conclude na tayo sa ating mga learnings today. And we will finish na the podcast. Oh, iyak tayo dyan, right? So, Marian, ano ang naipon mong learnings for today? So far, today it's been very educational, definitely. Like, grabe yung effects opioid pala sa katawan natin. Kaya kailangan talaga natin yung naloxone to makontra natin yung effects na opioid. True. And Kasi, then, yeah. Kasi ano din talaga, like, yung opioids, nakakatulong, as much as nakakatulong siya, hindi talaga maiwasan na meron talagang bad side ang mga gamot. yes. Mm-hmm. Tapos, Like, oh yeah. Yeah, tuloy mo na. Like, although that naloxone is used for kontra sa opioids, na it doesn't, kailangan pa rin natin i-monitor natin yung dosage, yung frequency, na kailangan natin i-monitor talaga natin pag-administer ng naloxone para alangan naka-opioid na siya, ipadagdag natin ng overdose ng naloxone pa. Yeah, continuous talaga yung pagbabantay until the end. Grabe talaga yung mga nurse, no? So, palakpakan talaga natin yung mga nurses, lalo na ang ating registered nurse na si Ma'am Casey. So, Ma'am, thank you so much po talaga sa inyong pagbibisita here today. Thank you so much sa pag-allow sa amin na kayo ay i-interview namin. So, thank you po, Ma'am Casey. Thank you also for your invitation na magiging guest nyo sa inyong podcast ngayong gabing ito. Yeah. Parang nagpapasalamat na din ata yung aso nyo sa background. Alright. So, once again... Sorry, kapatid yun. Kapatid! So, kumbaga, yun na. Doon na po nagtatapos ang ating podcast for today. Thank you for tuning in for this episode, mga kakonyo. Once again, my name is Andre Overez. My name is Marian Angela C. Reyes. Maraming salamat and I'm see you... Casey Grace Alcohol. Uy! Oh my gosh! Sige lang. Hindi, isasali ko yun. Bahala ka dyan. Thank you, mga kakonyo. Bye-bye and see you next time on our next podcast. Thank you so much. Bye-bye. Bye, Ma'am Casey. Thank you so much. Bye. Já viu rico namorar pobre?